Welcome sa Quinteologist Podcast, ang podcast para sa paglalakbay sa buong story ng Bible at sa pag-share ng aking journey sa lifetime commitment sa pag-aaral ng Bible at Biblical Studies. I'm your host, Jason Bryan. So para sa ating episode today, ang discussion natin is magbibuild tayo ng case bakit need natin mas basahin pa ang Old Testament. So, bali sa mga subscriber na natin na nasa Spotify or YouTube Music tas naka-audio, bali ayun, hindi nyo pala makikita yung screen na sineshare ko, no? So, bali, available din pala itong podcast na to into a video format. So, ngayon, kung sasagutin natin yung tanong, no, bakit need natin mas basahin pa ang Old Testament? Kasi mas maintindihan natin ang New Testament kapag mas maganda yung literacy natin sa Old Testament. So, mas magiging aware tayo bakit ganito yung ginagawa ni Jesus Christ, no? Or ganyan. Bakit nagsasalita siya ng ganito or ganyan. Ang Old Testament kasi ang magbibigay ng background bakit kailangan mag-appear ni Jesus Christ sa history, no? Or let's say, ano ba yung may related sa Old Testament kay Jesus Christ? Or let's say, ano ba yung mission ni Jesus Christ, no, na nag-i-stem out pa galing sa Old Testament. So ngayon, ang gagawin lang natin is try natin basahin rekta yung New Testament, no, especially yung opening ng intro ng mga Gospels. And then magbato tayo ng observational questions and let us see kung dinedemand ba ng Gospels na may alam ba tayo sa Old Testament. Tapos yung gagawin natin is i-check din natin yung mga preaching ng gospel sa Book of Acts, no, yung mga sample. And let's see, no, kung dinedemand ba talaga nun na kahit papaano meron tayong alam sa Old Testament. So ngayon, simulan na natin magbasa ng New Testament and let's see, no, kung kailangan ba kahit papaano may alam tayo sa Old Testament. So ngayon punta tayo sa Matthew, yung pinakaunang book sa New Testament. Okay? So lipat tayo dito sa Matthew. So bali ang babasahin ko pala, no, is yung Pinoy version, okay, ng Bible. So ayan, ang buhay ni Jesus Christ sa kwento ni Matthew, or kung nasa English Bible ka, no, yan yung sa Gospel according to Matthew. Yung mabuting balita according to Matthew. So ngayon, punta tayo sa chapter 1. Okay, so ito ang listahan ng mga ancestors ni Jesus Christ na galing sa pamilya ni David, na galing naman sa pamilya ni Abraham. So, katulad nung last episode, no, ito yung pinupukol ko eh. So, ba't kailangan banggitin ni Matthew si David at the same time bakit kailangan niyang banggitin si Abraham? So Matthew presupposes na kahit papaano, 'di ba, may alam na tayo about kay David at kay Abraham. Lalo na yung mga pinramis ni God kay Abraham at kay David. So ayan, 'di ba? As we go along, ito ang mga ancestors ni Jesus mula kay Abraham hanggang kay King David. Pero mag-go out, lalagpas pa yan. So si Abraham, ayan, Isaac, Jacob na tatay ni Judah at ng mga kapatid niya. Okay, na tatay ni na Perez at Zerah, na nanay nila si Tamar. Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz na nanay ni Rahab, Obed na nanay niya si Ruth, Jesse at si King David. Tapos ito naman ang mga ancestors ni Jesus mula kay King David hanggang binihag sa Babylon ang mga taga-Israel. So, 'di ba, dapat alam mo 'yung nangyari doon sa nation of Israel. Nung nahati sila, naging northern tribe and southern tribe. So, kinakwento dito eh. So, more likely, pinipresuppose ni Matthew na may ka talagang alam doon sa narrative ng Old Testament kasi halos lahat ng mga nabanggit na mga tao dito is malalaman natin once na nagbasa tayo ng Old Testament. So ayan, so 14 generations mula kay Abraham hanggang kay David, 14 generations mula kay David hanggang sa time na binihag sa Babylon ang mga taga-Israel. So 14 mula nung exile sa Babylon hanggang kay Jesus Christ. So yung 14 na yun, no, more on symbolic number siya.
Ang 14 kasi kapag ginamitan mo ng gematria, no, yun yung number ni David dun sa Hebrew letters niya. So, yung 14. So, more likely, yung pinramis ni Yahweh, no, kay David dun sa Old Testament, si Christ yung fulfillment nun. So, ganun yung lumalabas, di ba? Tapos, kapag binasa pa natin to, ayan, di ba, yung nagpakita yung angel kay Joseph, di ba? So, ayan. Habang pinag-iisipan ni Joseph, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng angel sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot pakasalan si Mary. Nagbuntis siya dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya. So, yung mga kababayan niya, meaning doon yung mga Israelites. So, both northern and southern tribe. Tapos ayan, nangyari ang lahat ng mga ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa prophet. So, more likely, di ba, nag-quote siya ng prophet, yung sa kay Isaiah. So, more likely, ine-expect ni Matthew na well-versed ka sa Old Testament kasi basta magbabato na lang siya ng mga Old Testament passages eh. So, ayun, ibig sabihin, pinipresuppose ng mga New Testament authors na kahit papano, di ba, well-taught ka na dun sa Old Testament. So, lalo na kung lahi ka ng mga Jews, so kung Gentiles, expected naman yun na tuturuan ka ng mga apostles, so para malaman mo yung narrative ng people nila, di ba, at why nagpakita si Jesus Christ sa scene. So, ngayon, lipat naman tayo kay Mark, since na-try na natin yung intro ng Matthew. Okay, so sa Mark. So ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Christ, Son of God. Nagsimula ito gaya ng sinulat ni Prophet Isaiah. Okay, so nag-quote si Mark nung kay Isaiah. Okay, 'di ba? Sabi ng Diyos, ipapadala ko ang aking messenger, mauuna siya sa iyo para ihanda ang daanan mo. Siya yung boses na sumisigaw sa desert at nagsabing, ihanda ninyo at ituwid ang daanan ng Panginoon. So, simulang-simula pa lang, nag-quote kagad si Mark ng Old Testament passages. So, meaning, kapag binasa natin yung New Testament, pinipresuppose talaga nito na meron na tayong alam sa Old Testament. Okay, so may mga magtatanong, di ba? Hindi ba pwede namin basahin na lang yung diretso yung New Testament? At mare-recognize pa rin namin yung salvation na ino-offer ni Jesus Christ? So, yes. Pero masasabi natin, medyo mababaw na onti yung understanding natin. Ang masasabi ko kasi dyan, parang marirelate ko yan sa yung nagkaroon ng film yung sa Marvel, no, yung sa Avengers, yung Infinity War, or let's say yung sa Endgame. So kung hindi mo pinanood yung mga paunang Marvel films na nagbi-build up para dun sa movie ng Infinity War, or let's say doon sa Endgame, magiging clueless ka kung sino yung mga taong nagsisilabasan doon, bakit ginagawa nila yung mga dapat nila gawin. Pero at the same time, pag pinanood mo yun, kahit papano, malalaman mo yung kontrabida, bakit kailangan pigilan yung kontrabida, etc. Pero let's say yung full grasp ng story, hindi mo siya basta makukuha kung basta diretso ka na manonood ng Infinity War or Endgame. At the same way, doon sa Bible, kapag sinimulan natin ng New Testament, makukuha naman natin kahit papano. Kaya nga lang, yung deeper at yung full color ng story, medyo kulang. Yun yung masasabi natin. So ngayon, lipat naman tayo sa Luke. Sabi kasi nila, yung Luke is more on gentle yung audience na nasa isip ni Luke, no? So check natin. So nga pala, no, in terms of biblical studies or yung sa scholarship, ayun. So may mga camp, no? Let's say ito si Theophilus, so more likely parang Gentile na Jewish convert siya. Or let's say, mayroong mga nag-a-appeal na si Luke ay isang Jew. Kaya pag nakita niyo yung sulat niya, marami rin siyang binabatong Old Testament passages. Pero let's see
kung pinipresuppose din ng Book of Luke na kahit paano, no, may alam tayo about sa Old Testament passages. So, Dear Theophilus, so marami na pong tao ang sumulat ng report tungkol sa mga bagay na nangyari sa atin. Sinulat nila ang mga bagay na tinuro sa amin ng mga preachers ng magandang balita, or let's say yung gospel, no, na naka-witness ng mga nangyari mula umpisa. So, Your Excellency, pagkatapos kong i-research ang lahat ng nangyari simula nung umpisa, nag-decide akong sumulat ng maayos na report para sa inyo. Ginawa ko to para malaman ninyo ang buong katotohanan tungkol sa mga tinuro sa inyo. Okay, so ito na, nagsimula na magkwento si Luke. Nung si Herod ang hari ng Judea, may isang Jewish priest, si Zechariah, kasama sa grupo ng mga priest ni Abijah. Okay, stop tayo dyan, no? So, kinukwento niya, ayun, si Herod hari ng Judea. Tapos may Jewish priest. Nakasama, ayun, sa grupo ng mga priest ni Abijah. So, yung grupo ni Abijah na yan, kung hindi natin babasahin yung Old Testament, wala tayong kahit idea kung ano ba yung grupo ni Abijah na yan. So, matatagpuan natin yan sa 1 Chronicles. Kaya more likely, dun sa study ng pag-locate ng birthday ni Jesus Christ, more likely, ginagamit nila ito. Kasi makikita mo dun yung scheduling ng mga grupo ng mga priest eh. Tapos yung mga month eh. So yung mga palitan nila eh. So using this, di ba, malalaman mo kung anong buwan yung sa grupo nila Abijah. Tapos malolocate mo yung month nung pagkasilang ni John the Baptist. At the same time, malolocate mo din yung kapanganakan ni Jesus Christ base dito sa mga details na to. Okay, so let us continue. So asawa niya si Elizabeth na nanggaling din sa lahi ng mga priest. Parehas silang matuwid sa harap ng Diyos at sinusunod nila lahat ng utos at rules ng Panginoon. Kaya lang wala silang anak, okay? 'Di ba? Dahil hindi magkaanak si Elizabeth at parehas silang matanda na. So, parang may echoes yan ng Old Testament, no? So, kung nagbabasa ka ng Old Testament, maraming mga characters doon na matanda na tapos hindi pa nagkakaanak. So, yung kilala natin dyan is sila Abraham at yung asawa niyang si Sarah. So, more likely, no, mas nakukuha natin yung deeper meaning ng mga writings ng New Testament kung aware tayo doon sa Old Testament. So, more likely, ayun nga, katulad ng sabi ko, hindi naman sa parang hindi mo magigets yung story kung New Testament diretso yung babasahin mo. Pero yung lalim niya at yung full color niya, di ba? Or let's say, naka-HD siya, di ba? Hindi mo basta makikita yun kung diretso ka lang magbabasa sa New Testament. At so, sad to say, no, ayun, kadalasan nga ng mga reading sa mga churches ngayon is nakafocus sa New Testament, mga letters ni Paul, no? Pero more likely, karamihan ng mga yun may pinipresuppose na aware ka na dun sa writings ng Old Testament. Okay, so check pa natin ito. Okay, so more likely, ayun, nakita natin, no, na pinipresuppose ni Luke na kahit paano aware ka dun sa mga Old Testament. So ngayon, punta tayo kay John. Okay, lalo na kapag may mga bagong convert, no, pag sinasabi kong gusto ko basahin yung Bible, saan ako magsisimula? So, most of the time, ang binibigay nila is yung Gospel of John. Pero kung ako as a, no, ayun, so since kung alam mo na yung ginawa ni Jesus Christ, di ba, yung He lived, He died, and He rose again. So, tingin ko mas maganda magsimula sa Genesis para malaman natin yung problem, no, at bakit si Jesus Christ yung solution do sa mga problem na yun. So, more likely, ito, mas matimbang yung pagka-Gentile nito, no? Pero, let's see nga kung kailangan din sa background knowledge natin na meron tayong alam sa Old Testament kapag binasa natin yung Gospel of John. So, ayan, sa simula, nandun na ang salita kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang kahit na ano. Sa salita nanggaling ang buhay at ang buhay ang nagbibigay ng liwanag sa mga tao.
Nagliliwanag ang ilaw sa dilim at hindi ito natatalo ng dilim. Pinadala ng Diyos ang messenger niyang si John. Dumating siya para ihayag sa mga tao ang tungkol sa ilaw at para maniwala ang lahat dahil sa kanya. Hindi siya ang ilaw pero dumating siya para sabihin sa mga tao tungkol sa ilaw. So, pinopoint out niya kung sino talaga yung ilaw. Dumadating na sa mundo ang totoong ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. Ayan. Nasa mundo ang salita at ginawa ng Diyos ang mundo gamit ang salita. Pero hindi siya kinikilala ng mga tao. Dumating siya sa sarili niyang bayan pero hindi siya tinatanggap ng mga kababayan niya. So, wag natin naman lahatin, no? Pero, ayun, yung mga unang believers kasi is mga Israelites din, mga Jewish people din. Pero ayun, nakikita natin na marami din mga tao or let's say lalo na yung mga religious leaders hindi naniniwala sa kanya. Pero ang lahat ng tumatanggap at naniniwala sa kanya, binibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Naging mga anak sila hindi dahil sa natural na paraan kung paano nagkakaanak ang mga tao, kundi dahil ginawa silang mga anak ng Diyos. Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niyang bilang nag-iisang anak ng Ama. Okay, so ina-announce ni John ang tungkol sa kanya, sinisigaw niya, siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko. Pero mas importante siya kaysa sa akin kasi nandyan na siya bago pa ako pinanganak. So, may existence si Jesus Christ, no? Prior to John. So, ito. Nasa verse 16 na tayo. Sobrang kabaitan niya, tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na blessing. Ginamit ng Diyos si Moses para ibigay sa atin ang mga utos sa law. Okay, so pero more on, mas maganda yung sa English translation yan. Pero, ayan, check natin dito, no? So, ginamit ng Diyos si Moses para ibigay sa atin ang mga utos sa law, pero dinala sa atin ni Jesus Christ ang sobrang kabaitan at katotohanan. So, more on grace and truth dun sa kay Jesus Christ. Pero titignan natin, binanggit niya si Moses at sinabi niya nanggaling daw, ayun, kay Moses yung sa law. So, ibig sabihin, di ba? Pinipresuppose ni John na meron kang alam dun kay Moises, alam yung nangyari dun sa Mount Sinai, di ba? Tapos, kinontrast niya kasi yun dun sa revelation na binigay kay Jesus Christ. So, ayan, di ba? So, ayan, nagpadala ang mga Jewish leaders sa Jerusalem ng mga priests at Levites. So, ano yung term na yun? Di ba yung Levites? So, kung hindi ka aware sa Old Testament, talagang mangyayari, di ba, mabibigla ka na lang doon sa mga term na yun. So, hindi tumangging sumagot si John at inamin niyang, hindi ako ang Christ. Sino ka? Tanong nila, ikaw ba si Elijah? So, ano meron kay Elijah? Bakit kailangan nilang tanungin si John na siya ba si Elijah? So, dito, di ba, nakukuha natin na kung i-observe natin yung binabasa natin at magtatanong-tanong tayo, di ba? Magugulat na lang tayo kasi yung mga characters sa story, meron silang mga pinipresuppose na bagay na tayo galing outside, pag binasa na lang natin to out from nowhere, hindi natin makukuha yung parang pinaka-full color, di ba? Let's say, bakit ba nila tinatanong? Ano ba meron kay Elijah? So, dito, nabibuild up natin na mas kailangan pa natin basahin yung Old Testament natin, no, as a followers of Christ. Lalo na nung nagsimula naman yung first century church, wala pa naman silang New Testament. So, more likely, ang binabasa nila is yung Old Testament. So, ngayon, punta naman tayo sa proclamation ng gospel, no, yung mga sample natin sa Book of Acts. So, let's see. Sa Acts 3:12. Okay, so nang makita ito ni Peter, sinabi niya sa mga tao, mga taga-Israel, bakit kayo nagtataka sa nangyari? Bakit nyo kami pinagtititigan as if sa sarili naming kapangyarihan or kabanalan, kaya napalakad namin siya? Ang Diyos na sinasamba nila
Abraham, Isaac, Jacob at ng mga ancestors natin ang nagbigay ng karangalan sa lingkod niyang si Jesus, pero dinala niyo siya at nireject sa harapan ni Pilate. Pero ayun, di ba, makikita ninyo, dire-diretso siyang bumanggit. Binanggit niya si Abraham, si Isaac at si Jacob. So, di ba, more likely, kailangan aware tayo dun sa mga pangyayari sa Old Testament para mas maging makulay yung pagbasa natin ng New Testament. Lalo na nung nag-defend si Stephen. Yan, sa mga high priest. So yan, di ba? Sumagot si Stephen, mga kapatid at mga magulang, pakinggan nyo ako. Nagpakita ang dakilang Diyos sa ancestor nating si Abraham nung nasa Mesopotamia pa siya, bago siya tumira sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang bayan mo at ang mga kamag-anak mo, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. So, di ba ano yun? Genesis 12. So, more likely, ayun, nag-defense dito si Stephen hanggang sa umabot sa para ikinamatay niya. So, ngayon, punta tayo no, doon sa sharing ng gospel doon sa Antioch, doon sa Acts 13. So, para makita natin no na kailangan kahit paano dapat may aware tayo sa sa Old Testament. Okay. So ito no sa Antioch. So sumakay ng barko sila Paul. Tapos ayun. Galing pumunta nila sila sa Antioch. So nung araw ng Sabat, ayun, pumunta sila sa synagogue at umupo. So pagkatapos basahin ang law ni Moses at sinulat ng mga prophets. So, dapat ni Mami alam ka sa Old Testament. Okay? Nagpasabi sa kanila ang mga officials ng synagogue, mga kapatid, kung may mensahe kayong makakapagpalakas ng loob sa mga tao, magsalita na kayo. So, ayan. Tumayo si Paul, sumenyas, at nagsalita. Mga taga-Israel at lahat ng Gentiles na nandito at sumasamba sa Diyos, makinig kayo. So, more likely, itong mga Gentiles na to, let's say, para umatin sila sa worship service, Siyempre, nakakapakinig na sila ng Old Testament. So, maintindihan nila yung mga pinagsasabi ni Paul dito, di ba? So, let us continue. So, sharing to, di ba? Kung may gusto kayo sabihin nyo na. So, ang Diyos ng bayan ng Israel ang pumili sa mga ancestors natin at ginawa niyang silang malaking bansa nung sa panahong na nakatira pa sila sa Egypt. Inilabas sila ng Diyos sa Egypt gamit ang kapangyarihan niya. At sa loob ng 40 years, pinagtiyagaan niya silang alagaan ng Diyos sa desert. So, rebellion kasi yun kaya tawag dito. Umabot pa ng 40 years bago sila makapunta sa Promised Land. So, winasak niya ang 7 bansa sa Canaan at binigay niya yung buong lupain sa mga Israel bilang pamana. So, nangyari lahat ng ito sa loob ng 450 years. So, yan. Tapos, binigyan sila ng Diyos ng mga judge hanggang sa panahon ni Prophet Samuel. Nung nanghingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos si Saul, na anak ni Kish, galing sa tribe ni Benjamin. Siya ang naging hari nila sa loob ng 40 years. So, more likely, karamihan ng mga yan, mababasa natin sa Old Testament. So, more likely, di ba, nagbibuild sila ng case galing sa Old Testament, di ba? At sabihin na si Jesus yung fulfillment ng promise. So, kaya ginagawa natin exercise na to, para makita natin na kapag nagbasa tayo ng New Testament, most of, lalo na yung mga nasa harapan na writings, dinedemand nito na may alam na tayo sa Old Testament. At kita naman natin yan na yung mga disciple nila Paul, nila Peter, ayun, in-educate nila sila sa Old Testament para alam nila yung story. Lalo na kung taga ibang bansa ka, syempre lalabas na hindi mo naman story ng bayan ng Israel So, di ba? Tas ano ba meron sa kanila? Bakit doon lumabas yung magiging taga-pagligtas ng buong mundo, di ba? So, I think okay na to yung ginawa nating exercise ngayon
para malaman natin, no, bakit kailangan natin mas basahin yung Old Testament. Para pag nakita natin na nagda-dialogue yung mga characters sa New Testament, aware tayo bakit nababanggit nila yung dapat nilang banggitin at bakit nandun sila sa point ng story nila na hinihintay nila yung Messiah at kung ano ba yung meron, di ba? So, bali, ayun nga yung nagiging advocacy natin dito sa Quinteologist, no? Na mabasa natin yung buong story, aalamin natin yung plot conflict, at based sa mga plot conflict, di ba, titignan natin kung ano yung magiging resolution at kung makakabalik ba tayo dun sa dating state. So, magiging mahabang basahin ito, katulad nga ng sabi ko dun sa episode 1, no? Pero yun, bali sa susunod na episode natin dito sa Quinteologist Podcast, itatry natin i-summary yung story ng Old Testament or kung kakayanin ng time, yung buong Bible. Para kahit papano magkaroon tayo ng framework bakit ganito, such and such. Tapos ano ba yung mga kailangan abangan natin doon sa point ng story na kung saan yung mga resolution nun is matatagpuan lahat doon sa ginawa ni Jesus Christ at kung paano magtatapos yung story. So, medyo kadalasan kasi ngayon, ang weird nung framework kung paano matatapos yung story. Pero, ayun nga, katulad ng nasabi natin, titignan natin mismo sa Bible yun. At kung merong mga insiders language na tinatawag, let's say, based do sa cultural and historical background nila, diba? Di i-check natin yung mga resources natin. So, for now, dito muna magtatapos yung episode natin. So, hope na na-build natin yung case. Bakit kailangan natin mas basahin yung Old Testament, no? Kasi, ayun, nakikita na naman natin sa mga documents ng New Testament, pinipresuppose nila, no, na kahit papano may alam na tayo about dun sa Old Testament. So, yun, bali, hope na na-bless kayo na itong episode na to. So, see you sa mga susunod na episode.